Good morning mga kabayan, mga kapatid, mga ka-YouTubers, mga followers. Ang ipakikita ko sa inyo ngayon ay yung aking transplant na bell pepper sa plastic bag. So kung napanood nyo yung unang video nito kung paano ko inilipat sa plastic bag. Ngayon, pangatlong araw na ngayon mula nung itin-transplant ko sa plastic bag, andyan sa may kubo. Ngayon inilabas ko na para masilip naman ng init ng araw. Yun, doon sa loob ng kubo liwanag lang ang nakukuha niya, saka yung humid sa weather. So ngayon inilabas ko na para ipakita sa inyo kung paano ang next step na gagawin natin. So panoorin na lang po at samahan nyo ako mga kapatid. So ito na sila, ipinatong ko dito sa table kasi dito sa lugar namin medyo mababa ang elevation ng lupa, halos nakatutok na kami sa tubig. Pag humukay ka ng isang dangkal sa ngayon ay lilitaw na yung tubig. Kaya ito ang paraan kung magpupunla na rin lang o magpapalago ng ating mga vegetable plants, siguruhin na nasa itaas siya. Kaya kahit na kung umulan man, ang daling ilipat dito sa ating temporary greenhouse. Kubo yan. So ngayon ang gagawin natin, kasi andito na sila, nilagyan ko na ng climbing stick, yung bamboo, para yan habang tumataas ilalagyan natin ng support dito, itatali natin para kung mahangin hindi siya basta-basta matutumba. So hanggat may nagbabantang tag-ulan pa o bagyo, dito ko muna ilalagay. Ipapasok lang sa loob ng temporary greenhouse kung talagang kinakailangan. Ngayon, dahil 3 araw na lumipas, bali ano na ngayon, pang-4 na araw na pala. So ayan, so kompleto na yung 3 araw na nasa loob ng kubo. Ngayon, dudurugin po natin yung eggshell, yung itlog, balat ng itlog. Iyan ang first application na gagawin natin sa mga namumulaklak at namumungang halaman. Napakaganda po nito. At mayroon din tayong saging. Iyan hindi ko muna i-apply yan. Igugupit natin ng maliliit yan, dudurugin natin para yung balat, pero yung laman niya pwede pang kainin, kaya yung balat lang muna. So ang gagawin natin, dudurugin ko muna itong balat ng itlog. Bali 20 piraso po yan. Kaya ang ginagawa namin tuwing magluto ng itlog o maglaga, isinesave ko yung balat. Kasi napakagandang gamitin yan na abono sa halaman. Mula noon pa, noong nasa Canada ako, ganyan ang ginagawa ko. Hanggang dito sa Pilipinas, habang andito ako, ganito pa rin ang ginagawa ko. Non-stop sa paggagarden ng mga sari-saring gulay. So umpisahan na natin. Kung wala kayong blender, pwede nang durugin sa pamamagitan ng kamay gamit ang glove para hindi tayo masugatan. So yan po. Ito nga pala, ibinilad sa araw to. Mga 1 linggo ko na rin naka-stack ito. Maraming beses ko nang ipinakita ito sa mga unang vlog ko, kahit na noong nasa Canada ko. Ganito rin. Ngayon kung pagbalik ko ng Canada, tamang-tama magsa-summer doon. So next year pa yon. So pagbalik ko doon, ganito uli, mag-garden uli ako doon.
para sa pagkanamungan na para sa mga anak ko. At saka kami habang ando doon, at least hindi na kami bibili ng mga gulay. Kasi maganda sana kung blender para pinong-pino. So ayan, pinong-pino na, maingay na naman yung aking alaga. Pinong-pino na. So i-distribute natin dito sa ating bell pepper na nasa plastic bag. So ganun lang po, kasi 10 yan. So itansyahin na lang natin na mailagay itong dinurog na 10 eggshell. Ipalibot po natin dito sa ano, hinukayan ko na po yan para yan, ganyan, palibot sa may puno. Yan, kasi nakabaon ng 1.5 to 2 inches yung ating yung ating transplant na sili. So ganun ang gagawin natin. May bugs. So ayan, nakapalibot na yung ating eggshell na durog. Mayroon pang hindi pa nalagyan na isa. Bawasan natin ito dahil naparami dito sa una. So ayan. So ayan, nailagay natin. Ngayon, itong stick, importante talaga yan na ilalagay para kasi itong bell pepper, pagka maganda ang sibol niya o paglaki niya, maalagaan ng maayos, tumataas hanggang 2 feet. So ito nasa 3 feet itong ginamit natin na stick. So mas maganda na yung sobra. Ito naman yung punla, medyo kinain ng manok yung mga dahon niya. Pareha sila dito sa siling labuyo. So pagkatapos niyan, mayroon pa tayong step na gagawin. Itong organic compost na matagal na, ito ang gagamitin natin na pantabon sa ibabaw. Yan. Lahat yan tatabunan natin, yung tabi ng puno niya. Yan. So hindi muna natin didiligin kasi medyo basa pa yung ating compost na pinagtamnan. So tama na muna yan. Kasi hindi ko nga binilad sa araw. So ngayon mamayang bago mananghali, mabibilad na sa araw yan, at least 4 hours
na mabibilad sa araw. So hanggang dito na lang at abangan ang susunod na pagme-maintenance. So kung gusto nyo itong video ito ay huwag kalilimutang i-like, share, follow and subscribe my channel Leonardo De Guerto. At kung siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, I mean YouTube channel, ay huwag kalilimutang i-click na rin ang subscribe button and notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong video. Hanggang dito na lang po. See you next time. Bye bye na.